Pagdating sa Exodus 20, verse 8 hanggang 11, kung binasa sana ni Pastor Hope yung 8 hanggang 11, yan, pupunta siya sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, ha? Sige, medyo i-rewind natin konti. Yan. Sunod yung Diyos sa kanilang pinaglilingkuran. Ngayon, pagdating sa Exodus 20, verse 8 hanggang 11, kung binasa sana ni Pastor Hope yung 8 hanggang 11, makikita niya na yung Sabbath na 7th day doon ay ikinote ni Moses when he wrote this book from Genesis, from the creation itself. Tama naman, doon sa Exodus 20, na ibigay ng Diyos ang Ten Commandments, no? Kinote talaga ni Moses, kasi siya rin sumulat nun, yung Genesis. Pero tignan nyo yung sasabihin niya. Because, ganito po ang ating mababasa mga kapatid para mas clear at mas maunawaan ni Pastor. Ang hinahanap niya, yung mali ng mga kapatiran o ng mga ninuno, ba't hindi mo hanapin yung pagpapasunod ng Diyos? Ha? Kaya nga sabi ng Biblia, kapag ka alam mo tama, hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Di ba? Ito ang nakasulat mga kapatid. Oh. Remember the Sabbath day. Kaya napansin mo, Pastor, single, no? Singular. Remember the Sabbath day. Anong Sabbath ito? Sabi dito, 6 days thou shalt labor, 6 days, and do thy work. Verse 10, but the 7th day, Yom Shebeh. Okay, Yom Shebeh. Nasa Genesis chapter 2. Yom Shebeh. Hindi ko alam kung alam ni Pastor. Is the Sabbath. Yan na naman, alam, diwala, alam. Talagang pagyayabang talaga. Yabang talaga sa espiritu ng Sabatista. Sige, go. Of the Lord thy God. This Sabbath is not the Sabbath of Israel, but this is the Sabbath of God. Okay? Tandaan mo ito, Pastor. Ang nakalagay dito, the Sabbath of the Lord thy God. It was God who made it, who established it, who sanctified it, who blessed it, and who rested it. Okay? And ang sabi rito, in it thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thy gate. Verse 11. Ito yung kinote ni Moses sa Genesis chapter 2. Ano? Ayan, verse 11 ng Exodus 20. Tandaan nyo ha, kinote daw ni Moses sa Genesis chapter 2. Kaya palalabasin niya na Sabat din yun. May Sabat na sa Genesis. Tignan nyo. Ang sabi, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Okay? The sea and all that in them, and is rested on the 7th day. O kita nyo, kinote ulit, rested, Sabbath ito sa Hebrew. Ayun! Ha? Tignan niya, huli, di ba? Kinote down ni Moises sa Exodus 20:11 ang Genesis chapter 2 verse 3. Diba sabi niya kanina? At yung word na Sabbath na verb, hindi niya sinasabi kung ito ay verb o na, madaya ito eh. Madaya itong pastor ng Adventist eh. Hindi siya sabi na verb at noun eh. Palibasa, hindi nakapaganda yung pastor natin na born again. Kaya sinasamantalan niyang pandaraya niya. Yun daw, word na ginamit sa Exodus ay pareho din daw ng ginamit sa Genesis. Ulitin natin. Tignan nyo ha. Heavens and earth. Okay? The sea and all that in them, and is rested on the 7th day. O kita nyo, kinote ulit, rested, Sabbath ito sa Hebrew. Oh, yung word daw na rested sa Exodus chapter 20 verse 11 ay Sabbath daw yon sa Hebrew. Litin natin. And is rested on the 7th day. O kita nyo, kinote ulit, rested, Sabbath ito sa Hebrew. Pastor. Ito na. Ito yung pinakakaantay ko. At sana itong pastor na to, kung talagang siya lingkod ng Diyos at may takot sa Diyos at talagang sumusunod siya sa 10 utos sa ikasyam. Ang sabi doon huwag kang magsasaksi sa hindi katotohanan. Doon na naman, ito ang sinasabi ko. Tignan nga po natin mga kapatid, kung itong kapatid na ito na nagmamarunong na Sabadista, talagang honest sa kanya sinasabi. At pag nakita natin mali ang kanyang paggamit ng Bible, magduda na kayo sa lahat ng sasabihin niya. Okay? So, kasi ang argumento niya kanina, ang Genesis 2:3, sinasabi doon, and God rested, sa Hebrew daw ay Sabat. Verb po yan. Totoo naman. Nung sabihin ng Diyos na tumigil siya, huminto, kasi ang salitang Sabat ay huminto. Ginamit din ito sa book ni Job,
nung ang tatlo niyang kaibigan ni Job ay hindi na nagsalita sa kanya. Sabat din ang ginamit, pero hindi ibig sabihin nagsasabat yung mga kaibigan ni Job. Wala pa sabat na, nauna si Job sa mga Israel eh. So, now, eto ngayon, binasa niya Exodus 20:11, di ba? Na kung saan sinasabi ron, for in 6 days Yahweh made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore, Yahweh blessed. No? Narinig yung sinabi niya, at ito ilang beses kung pinaplay sa inyo, na yung salita din daw sa Exodus 20 na rested ay Sabat. Ayan o, ayan na. Ito na ang excitement sa lahat kasi caught in the act. Huling-huli ang pandaraya ng mga Sabadista sa talata. Hindi na siya nadala kay Pastor Gideon Durante nila. Ganyan din ang argumento ni Gideon Durante doon sa kanyang libro na diskusyon sa doktrina. Sabat din daw ang ginamit sa Hebrew sa Exodus. Pero kung tignan nyo mga kaibigan, look at it closely. Nandyan sa inyong harapan ang Hebrew interlinear na Exodus 20:11. Okay. Ang sabi dyan, and in 6 days, Yahweh made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested. Sabi nitong debater ng Adventist na ito, Sabat din daw yan. Kasi nga, kinote nga naman yan sa Genesis. Doon sa Genesis na chapter 2 verse 3, yung he rested, Sabat nga naman nakalagay. Kaya nung si Moses ay sinulat niya Exodus 20 verse 11 at kinote ni Moses ito kasi pareho ng salita It is because he rested from all the work. So kinote ni Moses ito sa Exodus 20:11, ginamit din rested. Pero ang kamalian at kamangmangan ng mga magmamarunong na Adventist debater na ito, sinamantala niya na hindi marunong masyado si Pastor Hope sa Hebrew, sinamantala niya at sinabi niya, kaya sabi niya, ang salita ditong rested sa Exodus 20:11 ay Sabat. Hoy! Ibig sabihin niya, hindi ka talaga nag-aral. Bakit kanyo? Ang Hebrew word na ginamit sa Exodus 20 verse 11 ay wayana. Wayana. Wa-end. Yan na. Ang pinaka-root word ng wayana ay yung word na nuwa. Yung word na nuwa. Okay? Alright? So, tignan natin to yung word na nuwa. No? Nuwa. Rested. Bakit hindi Sabat ang ginamit? Sabi ng Sabadista, Sabat daw. Di dyan, sinungaling na. Mga kaibigan, huling-huli, di ba? So, request natin na itong Sabadistang ito na nakipagdebate sa ating kapatid na born again at kung hamakin niya at huminim, ibalik naman natin sa kanya paghahamak niya sa kapatid nating born again. Mr. Sabadista, magaling ka, di ba? Pinagmamalaki mo, nag-aral ka ng Hebrew, di ba? Bakit ang sabi mo? Itong tanong ko sa iyo. Sagutin mo. Hintayin kita sagutin sa mga social media. Bakit ang sabi mo, yung ginamit na Hebrew word na rested sa Exodus 20:11, Sabat din? Porque ito'y kinote sa Genesis. Ang nakalagay nga naman sa Genesis, totoo naman, ay Sabat na verb. Bakit nung kinote na ni Moses, nakita niyo naman sa inyong harapan, hindi na Sabat ang ginamit. Mr. Sabadista. Sabihin ko lang siguro pangalan mo. Mr. Jomel. Kaibigan. Mr. Jomel. Pastor ka pa naman. Nag-aaral ka ng theology, tapos ka sa Nagaview College. Jomel Arsenal. Hindi ba mali ka nung sabihin mo na Sabat din ito sa Hebrew sa Exodus 20:11? Hindi naman pala Sabat Ang nakalagay, wayana. Ang root word ng yana ay nuwa. Nuwa. Paano yan? So therefore, lumalabas na tama po tayong mga Christian sa ating paninindigan na hindi po talaga Sabat na weekly Sabat na utos yung nasa Genesis. Ulitin ko po. Dahil iba ang word na ginamit dito sa Exodus 20
nung kinote din niya yung Exodus chapter 2 verse 3. Sa Exodus chapter 2 verse 3, nakalagay Sabbath na verb. Pero nung ginamit ni Moses at kinote niya yung Genesis 2:3 dito sa Exodus 20, hindi niya ginamit yung Sabbath na verb. Kundi ang ginamit ni Moses na sinasaling rested ay wayana o nuwa. O asan ngayon, Mr. Sabadista? Yung sinasabi mong maalam ka sa Hebrew. Asa na yung pinagmamalaki mo? At ina-ad hominem mo yung aming kapatiran na born again na si Hope Falculan. Ha? Ikaw ngayon ang tameme. O paano yan? So, kung talagang ikaw mabait at talagang sincere ka naman, para ipakita mo na talagang sincere ka at wala kang layunin manloko ng mga tao, request ko sa iyo, nasa public to, ikaw nag-upload ng video na to, mali ka, may pandaraya ka, I request you, if you are man enough, if you are a man of God, to apologize for what you have done. You are misquoting intentionally what is actually written in Hebrew, na translate arrested sa Exodus 20:11. If you are really a man enough, pag ito inignore mo, lang at pinabayaan mo, hindi ka nag-apologize in public, and then alam na hindi siya ready magpakumbaba at umamin na kanyang pagkakamali. Kaya nga po, hanggat maaari mga kapatid na po, again, hanggat maaari, ayokong humarap sa mga, itong Stanley, itong debater na ito, graduate ng theology, hindi pa pasado to kung haharap sa debate. Kaya nga ayokong humarap sa mga layman style ng debate na nagugulat lang, nakadepende lang sa may nabasa o walang nabasa. Ganyan sila Ayoko ng ganyan kasi nagugulat lang. So, ayan po mga kaibigan at kung ito'y napapanood ni Pastor Hope Falculan, pagsuyo, Pastor Hope, I pray na pag-aralan mo ito at muli kami nakaharap na Seventh-day Adventist na kashirig, kadiskusyon, now you know kung paano tinitwist, paano binabaluktot ng mga Sabadista ang Bible para kumomporme sa paniwala nila. It's very obvious naman mga kapatid. Mataas ang pantaraya ng mga Sabadista para lang maipagtanggol ang Sabat. Nilalabag nila ang ika-9 na utos para ipagtanggol ang ika-4 na utos. Yun ang tama. Tignan mo kung gaano ka-inconsistent ang mga Sabadista. Para lang ipagtanggol ang Sabat na ginawa ito nung Genesis, ay talagang sasabihin nila Sabat din ang ginamit sa Exodus. Ipagsisinungaling na, pero hindi naman Sabat ang ginamit sa Exodus nung kinote itong Genesis 2:3. Therefore, hindi talaga Sabat ang Genesis 2:3 at wala talagang Sabat doon na pinangilin na 7th day na kagaya ng pangingilin ng mga Hudyo. Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya kailan kaya magbabago yung mga kapatid nating Sabadista. So, ang advice ko sa mga kapatid nating Sabadista, lalo yung mga debater, siguro para mag-update naman kayo sa inyong kaalaman, subukan nyo naman panoorin itong aking review sa inyong mga argumento. Kasi hanggat hindi kayo napapanood dito, hindi kayo matututo kung saan kayo nagkamali. Katulad na yung gabi, nakita nyo yung pagkakamali ni Pastor Jomel Arsenal, at isa lang siya. Hindi lang siya nagkamali. Pati si Gideon Durante, sa kanyang libro Diskusyon sa Doktrina, nagkamali rin siya. Yan din ang akala niya. Akala niya, wikang Sabat din daw ang ginamit na Hebrew sa Exodus 20. Hanggang kailan kayo magbabago? Hindi kayo magbabago hanggat hindi kayo tumatanggap ng constructive criticism. Itong ginagawa po ng inyong lingkod ay isang constructive criticism. Kinikriticize ko ang mali ninyo para naman ko yung matuto. Yung mga argumento actually nitong Sabadista na to na ating ni-review, paikot-ikot. Paikot-ikot na lang yan. Mula pa noong 1990s, alam ko na yung mga argumento yun, walang nagbago. Kaya kung ang kalaban nyo yung mga dating Adventist, matatalo kayo
mag-improve kayo. Ngayon, ang tip ko sa inyo, mga sabadista na debater, para mag-improve kayo sa argumento nyo, makinig kayo sa mga constructive criticism ng Back to the Scriptures Ministry. Pag nakinig kayo dyan at nag-humble kayo, willing kayo makinig sa argumento, subukan nyo, baka naman mali kayo. Lahat tayo tama, may mga biases po tayong lahat. Pero ang biases natin, kailangan din na i-challenge natin kung minsan. Kasi hanggat di natin kina-challenge ang biases natin, hindi natin nahalata, napapahiya na tayo sa tao, mali na pala ang paniniwala natin. Katulad to, Exodus 20, hindi pala Sabat sa Hebreo, kundi Noah. Ngayon, tapos baka mama, mga susunod na review natin ng Sabadista, ito na naman ang gagamitin. Nako, kailan kayo matututo? Para din sa inyo ito, mga kapatid. Just be humble. And I pray for you, mga kapatid na Sabadista. Lalo na yung mga debater. Sayang po ang inyong pagod. Sayang ang inyong sincerity. You are sincerely wrong sa inyong ginagawa. Okay?